6 na buwan na ang nakalilipas mula nang huling maramdaman ni Joanna ang hapdi ng pagtalikod sa buhay na akala niya ay para sa kanya habang buhay. Ngayong gabi, ang hapding iyon ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Ito ay nasa bawat himaymay ng kanyang laman habang nakahiga siya sa matigas na kama ng isang pampublikong ospital sa Maynila. Ang amoy ng gamot at ang singasing ng lumang bentilador sa kisame ang tanging kasama niya sa dilim, habang sa labas ay walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila gustong lunurin ang buong lungsod. Kakalabas lamang niya mula sa silid operasyon matapos ang isang mahirap na panganganak sa pamamagitan ng cesarean section. Bawat paghinga ni Joanna ay may kaakibat na saksak ng sakit sa kanyang puson, isang paalala na ang katawan niya ay sugatan at pagod. Ngunit sa tabi niya sa loob ng isang simpleng plastik na higaan ng sanggol ay naroon si Zion. Ang maliit na bata ay natutulog ng mahimbing walang malay sa madilim at magulong mundong kanyang kinagisnan. Biglang naramdaman ni Joanna ang pagyanig ng kanyang lumang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Sa kabila ng panghihina, iniabot niya ang kamay. Nang makita niya ang pangalan sa screen, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Richard, ang lalaking sumira sa kanyang tiwala. Ang lalaking nagtaboy sa kanya na parang isang basahan 6 na buwan na ang nakalilipas dahil lamang sa hindi siya nabibilang sa mataas na lipunan. Nanginginig ang mga daliri ni Joanna nang sagutin niya ang tawag. Hindi pa man siya nakakapagsalita, ang malamig at autoritaryong boses ni Richard ang agad na bumasag sa katahimikan ng gabi. "Joanna," sabi ni Richard, walang bakas ng pag-aalala, walang pagbati. Ang boses nito ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa hangin. "Huwag mo nang itanong kung bakit ako tumawag. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na sa susunod na buwan ay ikakasal na kami ni Bianca. Ipapadala ng asistente ko ang opisyal na imbitasyon sa dati mong tirahan. Inaasahan ko ang pagpunta mo. Kailangang makita ng mga kasosyo ko sa negosyo at ng media na maayos tayong naghiwalay. Huwag kang gagawa ng anumang eksena." Napapikit si Joanna sa tindi ng galit na humalo sa kanyang pisikal na sakit. Hindi siya makapaniwala sa kapal ng mukha ng lalaking ito. Matapos siyang iwan sa gitna ng kanyang pagbubuntis ngayon ay gagamitin pa siya bilang palamuti sa isang kasalang gawa-gawa lamang para sa imahe ng kumpanya. "Hindi ako makakarating, Richard." Mahina, ngunit mariing sagot ni Joanna. "Kakaanak ko lang. Ngayong gabi lang ako lumabas sa operasyon. Hindi ako makabangon, lalo na ang pumunta sa marangyang handaan mo." Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na hampas ng ulan sa bintana ng ospital. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang naputol ang tawag. Inisip ni Joanna na baka ayaw na siyang pakinggan ni Richard o sadyang wala itong pakialam kung mamatay man siya sa sakit. Ibinaling na lamang ni Joanna ang kanyang tingin kay Zion habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos patungo sa kanyang unan. Ngunit hindi pa lumilipas ang 30 minuto, narinig ni Joanna ang mabibigat at mabilis na yabag ng mga sapatos sa labas ng kanyang silid. Ang tunog ng mga yabag na yon ay hindi katulad ng sa mga nurse o mawo o doktor. Ito ay tunog ng isang taong may dalang matinding kapangyarihan at pagmamadali. Biglang bumukas ang pinto ng silid ng walang pasabi. Tumama ang pinto sa pader na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa buong kwarto. Doon sa may pintuan nakatayo si Richard. Basang-basa siya ng ulan. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay tumutulo ang tubig sa sahig at ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay nakalaylay na sa kanyang noo. Humihingal siya tila tumakbo ng malayo o umakyat sa hagdan dahil sa pagmamadali. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng pagmamataas ay nanlilisik at ligalig habang inililibot ang tingin sa buong silid. Hindi kay Joanna tumingin si Richard. Ang kanyang paningin ay agad na pumuwesto
sa maliit na higaan ni Zion. Dahan-dahang lumapit si Richard, ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng basang marka sa semento. Nang makarating siya sa tabi ng sanggol, tila nanigas ang kanyang buong katawan. Nakita niya ang mukha ni Zion, ang ilong, ang hugis ng labi, at ang kurit sa noo na parang salamin ng sarili niyang anyo. Lumingon si Richard kay Joanna, ang kanyang mukha ay pinaghalong galit at hindi maipaliwanag na emosyon. "Anak ko ito, hindi ba?" Ang paos niyang tanong. Ang kanyang tinig ay may halong banta, ngunit may panginginig din na hindi niya maitago. Hindi sumagot si Joanna. Itinago niya ang kanyang mukha sa kabilang direksyon, sinusubukang pigilin ang hagulgol. Ngunit sapat na ang katahimikang yon para kay Richard. Biglang inilabas ni Richard ang kanyang telepono. Sa gitna ng tahimik at amoy gamot na silid, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad na hindi matatanggihan ng sinuman. Budin tawag niya sa kanyang asistante. "Kanselahin mo ang lahat. Ang hotel, ang pagkain ng simbahan. Ipaalam mo sa pamilya ni Bianca na wala nang kasalang mangyayari. Putulin mo ang lahat ng kontrata ngayon din. Wala akong pakialam sa babayaran nating multa." Nanlaki ang mga mata ni Joanna sa narinig. "Anong ginagawa mo, Richard? Nababaliw ka na ba?" Humarap sa kanya si Richard, ang mga mata nito ay parang nagbabagang apoy. Ngayong gabi, Joanna, nagbago na ang lahat. Isinilang na ang tagapagmana ng pamilya ko. Hindi ko hahayaang manatili ang anak ko sa ganitong kabulok na lugar. Mula sa sandaling ito, pag-aari ko na kayong dalawa. At walang sino man ang makakahadlang sa gusto ko. Hindi pa nakakasagot si Joanna nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng itim. Sila ang mga tauhan ni Richard. Sa isang iglap, ang tahimik na ward ng ospital ay napuno ng tensyon. Dumating din ang mismong direktor ng ospital na mukhang takot na takot habang nakayuko sa harap ni Richard. Ihanda ang pinakamahal na presidential suite sa Makati Medical Center. Utos ni Richard. "Gusto ko ang pinakaligtas at pinakamalinis na pasilidad. Siguraduhin na ang lahat ng dadaanan namin ay walang ibang tao. Gawin ninyo ito sa loob ng 10 minuto." Pinanood ni Joanna ng may halong kilabot habang ang mga nurse ay mabilis na inililipat ang kanyang suwero. Inihanda ang isang silyang degulong na may malambot na sapin. Sinubukan niyang lumaban, sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang panghihina ng kanyang katawan ay naging bilangguan niya. Nang ilabas siya sa pasilyo, nakita niya ang mahabang hanay ng mga bodyguard na nakatayo sa magkabilang panig. Ang ibang mga pasyente at bisita ay pilit na pinalalayo sa kanilang dadaanan. Para silang mga bilanggo na inililipat sa isang mas marangyang selda. Isinakay sila sa isang malaking itim na sasakyan na puno ng mga makabagong kagamitang medikal. Habang tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng baha at ulan ng Maynila, naramdaman ni Joanna ang higpit ng hawak ni Richard sa kanyang kamay. Hindi iyon hawak ng pagmamahal, iyon ay hawak ng pag-angkin. "Dadalhin kita sa isang lugar na hindi mo na muling kailangang magdusa, Joanna," bulong ni Richard habang nakatingin sa labas ng bintana. "Bibigyan ko si Zion ng lahat ng bagay na hindi mabibili ng pera ng ordinaryong tao. Ngunit tandaan mo ito, huwag mo nang susubukang lumayo muli. Dahil sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong walang pintuan ang makakaalis sa paningin ko." Naramdaman ni Joanna ang lamig ng aircon ng sasakyan na nanunuot sa kanyang buto. Ang luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng pumatak. Alam niya ang pagtakas sa kahirapan ay napalitan ng isang mas malupit na uri ng pagkabihag, ang pagiging isang palamuti sa kaharian ng lalaking minsan na siyang itinapon at ngayon ay handa siyang ikulong sa isang gintong hawla na walang susi. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan ay tila tunog ng mga pako na ibinabaon sa kanyang kalayaan. Ang laban para sa kanyang sarili at para kay Zion ay kasisimula pa lamang, ngunit sa loob ng mundong ito, ni Richard tila ang boses niya ang unang bagay na nais nitong burahin.
Habang papalapit sila sa malalaking gusali ng Makati, ang mga ilaw ng lungsod ay naging malabo dahil sa kanyang mga luha. Ang bukas na akala niya ay payak at payapa kasama ang kanyang anak ay biglang naging isang madilim at komplikadong laro ng kapangyarihan. At sa larong ito, alam ni Joanna na siya ang may pinakamababang alas habang ang lalaking nasa tabi niya ay handang itaya ang lahat para lamang hindi matalo. Ang ingay at alinsangan ng pampublikong ospital ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan nang bumukas ang pinto ng elevator sa ika-8 palapag ng Makati Medical Center. Dito ang amoy ng gamot ay hinaluan ng banayad na bango ng lavender at mamahaling pabango. Ang sahig ay nababalutan ng makapal na karpet na sumisipsip sa tunog ng bawat hakbang, kaya tila mga multong naglalakad ang mga taong naroroon. Si Joanna ay nakaupo sa isang silyang de gulong. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa magkabilang gilid nito. Sa likod niya si Richard ang personal na nagtutulak ng silya, isang kilos na tila nagpapakita ng pagkalinga, ngunit para kay Joanna ay isa lamang paraan ng pagkontrol. Sa bawat pagyanig ng silya, nararamdaman niya ang matalas na kurot sa kanyang sariwang tahi, ngunit mas masakit ang katotohanang wala siyang magawa kundi sumunod. Huminto sila sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa madilim na kahoy. Pagpasok nila, hindi isang silid ng ospital ang bumungad sa kanya, kundi isang marangyang presidential suite. Mayroon itong sariling sala na may mga malalambot na sofa, isang maliit na kusina at malalaking bintana na mula sa hig hanggang kisame na nagpapakita ng kumukutitap na mga ilaw ng Makati sa ilalim ng gabi. Dito kayo mananatili, mariing pahayag ni Richard. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagod mula sa ulan kanina. Bumalik na ang kanyang pagiging isang makapangyarihang negosyante. Lahat ng kailangan ninyo ay narito na. Walang dumi, walang ingay, at higit sa lahat, walang panganib. Maingat na inalalaya ng mga nurse si Joanna patungo sa malambot na kama na nababalutan ng telang sutla. Halos lumubog ang kanyang katawan sa lambot nito, ngunit sa halip na ginhawa ay panlalamig ang kanyang naramdaman. Sa kabilang dako ng silid isang bagong higaan, para sa sanggol ang nakahanda isang kulay, gintong kuna na may mga detalyadong ukit na malayo sa simpleng plastik na higaan ni Zion sa kabilang ospital. Kasunod ng pagpasok nila ay ang pagdating ng isang babaeng nasa katanghalian ng gulang. Nakasuot siya ng isang krispado at maputing uniforme, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay tila isang maskarang walang emosyon. Richard, sino siya? Tanong ni Joanna, ang kanyang boses ay nangihina pa rin. Ito si Luz Viminda. Sagot ni Richard habang inaayos ang kanyang manggas. Siya ang pinakamagaling na head nurse sa bansa. Mayroon siyang pagsasanay mula sa ibang bansa at 10 taong karanasan sa pag-aalaga ng mga sanggol ng mga maharlika sa gitnang silangan. Siya ang mamamahala sa bawat minuto ng buhay ni Zion. Lumapit si Luz Viminda sa higaan ni Zion. Ang kanyang mga kilos ay mabilis kalkulado at tila mekanikal. Nang magsimulang gumalaw ang sanggol at maglabas ng mahinang tunog ng pag-iyak, mabilis na kumilos si Joanna upang abutin ang kanyang anak. Sandali, ako na. Sabi ni Joanna, pilit na ibinabangon ang kanyang katawan sa kabila ng hapdi sa kanyang puson. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang mga daliri ang kumot ng anak, hinarang ni Luz Viminda ang kanyang kamay. Ang pagharang na yon ay banayad, ngunit may kasamang lakas na hindi matatanggihan. Paumanhin ginang Joanna, sabi ni Luz Viminda sa isang malamig at formal na tono. Kailangan ninyong magpahinga. Ang inyong kondisyon ay hindi pa matatag at ang inyong emosyon ay maaaring makaapekto sa bata. Sa ilalim ng aking pangangasiwa, ang bawat paghawak sa tuwan mo, Zion, ay kailangang dumaan sa tamang proseso ng esterilisasyon
Hayaan ninyong ako ang gumawa nito. Anak ko siya. Sigaw ni Joanna bagaman ang kanyang boses ay naging paos dahil sa sama ng loob. Kailangan niya ang kanyang ina. Kailangan ko siyang mayakap. Tumingin si Joanna kay Richard. Umaasang kakampi ito sa kanya. Ngunit si Richard ay abala sa pagtingin sa kanyang tablet. Tila binabasa ang mga ulat ng kanyang kumpanya. Hindi man lang siya nag-angat ng tingin. Makinig ka kay Luz Viminda, Joanna. Sabi ni Richard nang hindi tumitingin. Nagbayad ako ng malaking halaga para sa kanyang serbisyo upang masiguro na lalaking malusog at disiplinado ang aking tagapagmana. Hindi siya lalaki sa maruming paraan na nakagawian mo sa iyong pinanggalingan. Ang pagdidisiplina ay nagsisimula sa unang araw. Pinanood ni Joanna ng may hapdi sa puso ang pagbuhat ni Luz Viminda kay Zion. Ang paraan ng pagbuhat nito ay tila humahawak ng isang mamahaling florera, maingat ngunit walang init ng pagmamahal. Inilipat ang bata sa gintong kuna at agad na tinakpan ng isang manipis at mamahaling kulambo. Maya-maya pa pumasok ang ilang mga tauhan na may dalang mga kahon. Nang buksan ang mga ito, nakita ni Joanna ang mga damit ng sanggol na may mga tatak ng kilalang disenyo mula sa Europa. May mga botelya ng gatas na gawa sa espesyal na materyales at mga kagamitang medikal na tila para sa isang intensive care unit. Itapon ninyo ang lahat ng lumang gamit na dinala nila mula sa kabilang ospital. Utos ni Richard sa mga tauhan. Ang mga damit na binili ni Joanna sa palengke ay hindi karapat-dapat sa balat ng isang pratama. Sunugin ninyo ang mga yon o ibigay sa kawanggawa. Ayokong makita ang kahit anong bakas ng kahirapan sa silid na ito. Richard, wag, pagsusumamo ni Joanna. Pinag-ipunan ko ang mga damit na yon. Pinili ko ang pinakamalambot na tela na kaya kong bilhin para sa kanya. Iyon ang unang regalo ko sa aking anak. Ang iyong mga regalo ay basura kumpara sa maibibigay ko. Malamig na tugon ni Richard. Mula ngayon ang lahat ng tatanggapin ni Zion ay ang pinakamabuti lamang at kasama na doon ang tamang nutrisyon. Lumingon si Richard kay Luz Viminda. Ihanda ang breast pump. Ayokong direktang dumedede ang bata sa kanya nang walang schedule. Gusto ko ay nasusukat ang bawat mililitro ng gatas na iniinom ni Zion. Ilagay ang gatas sa botelya at ikaw ang magpakain, Luz Viminda. Ito na ang hangganan ng pasensya ni Joanna. Sa kabila ng matinding sakit ng kanyang tahi, pilit siyang tumayo mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay tila may humihiwang kutsilyo sa kanyang tiyan at naramdaman niya ang init ng dugo na tila gustong kumawala sa kanyang mga benda. Hindi ako papayag, sigaw ni Joanna habang tinititigan ng diretso sa mga mata si Richard. Maaring nakuha mo kami sa pamamagitan ng iyong pera, ngunit hindi mo ako pwedeng gawing isang makina lamang. Anak ko si Zion at ako ang magpapakain sa kanya sa paraang gusto ko. Naglakad siya ng pasuray-suray patungo sa gintong kuna, ngunit agad siyang hinarang ni Luz Viminda at ng isa pang nurse. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng pagbubuno. Hinawakan ni Luz Viminda ang magkabilang balikat ni Joanna upang pigilan itong makalapit sa bata. Bitiwan ninyo ako. Pagpupumiglas ni Joanna. Sa gitna ng tensyon biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae na may dalang awtoridad sa bawat kilos. Siya ay si Doña Mercedes, ang ina ni Richard. Nakasuot siya ng isang mamahaling ternong asul at may mga perlas sa kanyang leeg. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng panghahamak habang nakatingin kay Joanna. Ano ang kaguluhang ito? Tanong ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Richard, sinabi ko na sayo na ang babaeng ito ay magdadala lamang ng kahihiyan sa ating pamilya. Tumingin ka sa kanya, parang isang baliw na nagwawala sa gitna ng isang respetadong ospital. Mama, inaayos ko na ang lahat.
Sagot ni Richard na ngayon ay tila naging isang masunuring bata sa harap ng kanyang ina. Lumapit si Doña Mercedes kay Joanna na ngayon ay hinihingal at namumutla dahil sa sakit. Makinig ka, Joanna. Narito ka lang dahil sa batang yan. Huwag mong isipin na dahil isinilang mo ang apo ko, ay bahagi ka na ng pamilyang ito. Ikaw ay isang tagapag-alaga lamang na may espesyal na tungkulin. Kung hindi ka susunod sa mga patakaran namin, baka makalimutan kong ikaw ang nanganak sa kanya at tuluyan ka naming ilayo sa batang ito. Naramdaman ni Joanna ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Doña Mercedes ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Richard, ngunit ang lalaki ay tumalikod at tumingin sa bintana, tila walang naririnig. Ibalik ninyo siya sa kama. Utos ni Doña Mercedes sa mga nurse. Pilit na binuhat si Joanna pabalik sa kanyang higaan. Habang inilalagay ang kanyang mga kumot, nakita niya ang malayo at malamig na tingin ni Zion mula sa loob ng gintong kuna. Ang distansya sa pagitan nila na ilang metro lamang ang layo ay tila naging isang malawak na karagatan. Nang lisanin ni Richard at Doña Mercedes ang silid upang mag-usap sa labas, naiwan si Joanna kasama si Luz Viminda. Ang nurse ay tahimik na nag-aayos ng mga gamot sa isang tray. Ang kanyang likod ay tila isang pader na humaharang sa paningin ni Joanna sa kanyang anak. Dito sa loob ng marangyang silid na ito, sa gitna ng lahat ng yaman at teknolohiya, napagtanto ni Joanna ang isang nakapanlulumong katotohanan. Ang Makati Medical Center ay hindi naging lugar ng kanyang paggaling. Ito ang naging pasimula ng kanyang pagkabihag. Ang bawat mamahaling gamit sa silid na ito ay mga rehas na bakal na unti-unting kumukulong sa kanyang pagkatao. Ipinikit ni Joanna ang kanyang mga mata habang ang luha ay tahimik na umaagos. Naririnig niya ang mahinang huni ng mga makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Zion, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang anak ay ligtas sa pisikal na aspeto, ngunit unti-unti nang nilalayo ang kaluluwa nito sa kanya. Ang gintong hawla ay nakasara na at sa gabing ito alam ni Joanna na kailangan niyang maging mas matatag kaysa sa anumang bakal na nagkukulong sa kanya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng presidential suite ay hindi nagdala ng init sa pakiramdam ni Joanna. Sa halip ang liwanag na ito ay lalong nagpakita sa bawat sulok ng silid na tila isang napakalinis at napakamahal na museo kung saan bawal ang anumang dumi o pagkakamali. Ang amoy ng sariwang bulaklak na puting liryo na inilagay ng mga tauhan ni Richard sa bawat mesa ay humahalo sa amoy ng mga gamot na lumilikha ng isang atmosfera na nakakahilo at nakakasuffocate. Si Joanna ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa tuwing naaalala niya ang mga salita ni Doña Mercedes kagabi. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita niya si Luz Viminda na tahimik na nagsusulat sa isang chart habang binabantayan ang bawat paghinga ni Zion sa loob ng gintong kuna nito. Gusto ko siyang kargahin, mahinang sabi ni Joanna. Ang kanyang tinig ay may halong pagsusumamo. Kahit sandali lang, Luz Viminda, gusto ko lang maramdaman ang init ng aking anak. Hindi man lang nag-angat ng tingin ng nurse. Ang inyong schedule para sa paghawak sa bata ay mamayang 10:00 pa ng umaga pagkatapos ng kanyang pagsusuri sa dugo. Ang labis na pagpukaw sa bata ay hindi makabubuti sa kanyang pagtulog. Sagot ni Luz Viminda sa isang tono na tila nagbabasa ng isang manual ng makina. Bago pa man makasagot si Joanna, bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito ang magaan na pagbukas ng isang nurse o ang mabilis na pagpasok ni Richard. Ito ay isang mabagal kontrolado at mayabang na pagpasok. Si Doña Mercedes ay muling nagpakita. Ngayong umaga,
Nakasuot siya ng isang mamahaling ternong pilak at ang kanyang mga brilyanteng hikaw ay kumikinang sa bawat paggalaw ng kanyang ulo. May dala siyang isang maliit na sobrang kulay kape na inilapag niya ng may pandidiri sa ibabaw ng mesa sa tapat ni Joanna. "Luz Viminda, iwan mo muna kami," utos ng matandang babae. Ang kanyang boses ay hindi humihingi ng pahintulot. Ito ay isang utos na dapat sundin sa lalong madaling panahon. Yumuko ng bahagya ang nurse at tahimik na lumabas ng silid, isinasara ang pinto nang walang nililikhang ingay. Ngayon, ang silid ay napuno ng isang mabigat na tensyon sa pagitan ng dalawang babae, ang reyna ng pamilya Pratama at ang babaeng itinuturing nilang isang pagkakamali. Alam mo ba kung magkano ang ginagastos ni Richard para sa bawat oras mo sa silid na ito? Simula ni Doña Mercedes. Naglakad siya paikot sa kama ni Joanna, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat bahagi ng anyo ng nakababatang babae. Ang halaga ng isang gabi mo rito ay sapat na para bumili ng isang maliit na bahay sa probinsyang pinanggalingan mo. Isang malaking pag-aaksaya ng pera para sa isang babaeng wala namang dala kundi sakit ng ulo. "Hindi ko hiniling ang lahat ng ito, Doña Mercedes," sagot ni Joanna habang pilit na pinapanatili ang katatagan ng kanyang boses. "Ang gusto ko lang ay ang aking anak at ang aming kalayaan." Tumawa ng mapait ang matanda. Ang tunog ng kanyang tawa ay walang bahid ng saya. Ito ay puno ng panunuya, kalayaan. Ang mga katulad mo ay hindi naghahanap ng kalayaan. Naghahanap kayo ng pagkakataon. Nakita mo ang yaman ni Richard kaya ginamit mo ang batang yan para makasabit sa aming pangalan. Huwag kang magkunwari sa harap ko, Joanna. Alam ko ang diskarte ng mga taong galing sa putikan. Lumapit si Doña Mercedes at kinuha ang sobrang kulay kape. Inilabas niya ang ilang mga dokumento at isang tseke na may napakaraming sero. "Narito ang 5 milyong piso," sabi ni Mercedes habang ipinapakita ang tseke sa mukha ni Joanna. "Ito ay sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa malayo. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ng dokumentong ito, isang pagsusuko ng lahat ng iyong karapatan bilang ina ni Zion. Pagkatapos nito, aalis ka sa buhay ni Richard at hindi ka na muling magpapakita." Naramdaman ni Joanna ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang galit ay unti-unting lumiliyab sa loob ng kanyang dibdib na tila isang apoy na handang lamunin ang lahat ng takot na nararamdaman niya. "Hindi ko ipagpapalit ang aking anak sa anumang halaga ng pera," mariing sabi ni Joanna. Tinitigan niya ng diretso sa mga mata ang matandang babae. "Maaaring tingnan ninyo ang mundo bilang isang malaking transaksyon, ngunit ang pagmamahal ko sa aking anak ay hindi nabibili." "Huwag kang magmalinis," sigaw ni Doña Mercedes. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang perlas sa leeg ay tila gustong maputol dahil sa tindi ng kanyang panggigigil. "Isa kang hamak na pintor na walang pangalan. Wala kang maibibigay sa batang yan, kundi kahirapan at isang buhay na puno ng kahihiyan. Sa ilalim ng pangangalaga namin lalaki si Zion bilang isang hari. Sa piling mo, lalaki siyang isang pulubi. Mas mabuti nang lumaki siyang may puso kaysa lumaking katulad ninyo na bato ang loob," ganti ni Joanna. Dahil sa matinding galit sa pagsagot ni Joanna, mabilis na itinaas ni Doña Mercedes ang kanyang kanang kamay. Ang hangin ay humaging sa bilis ng kanyang pag-angat. Ang kanyang palad ay handang dumapo sa pisngi ni Joanna upang ituro rito ang kanyang lugar. Ngunit bago pa man dumapo ang sampal, mabilis na iniangat ni Joanna ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang pulso ng matandang babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, ang isa ay puno ng mapait na pagmamataas at ang isa naman ay puno ng matapang na paninindigan. Napatitig si Doña Mercedes sa kanyang pulso na hawak ni Joanna. Tila hindi siya makapaniwala na may isang taong nangahas na humawak sa kanya
sa ganoong paraan. Ang katahimikan sa silid ay naging lubhang mapanganib, tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Huwag ninyong susubukang saktan ako muli. Bulong ni Joanna, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng banta. Maaring wala akong yaman, ngunit mayroon akong dangal. At ang dangal na iyon, ang magiging proteksyon ko laban sa inyo. Padaskol na binawi ni Doña Mercedes ang kanyang kamay. Nanginginig siya sa tindi ng insultong naramdaman niya. Magbabayad ka sa kapangahasang ito, Joanna. Sisiguraduhin ko na ang bawat sandali mo sa bahay na ito ay magiging isang impyerno. Akala mo ba ay kinakampihan ka ni Richard, ginagamit ka lang niya para sa bata? Kapag tapos na ang gamit mo, itatapon ka rin niya sa basurahan kung saan ka nararapat. Naglakad si Doña Mercedes patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, lumingon siya ng huling beses. Tandaan mo ito sa pamilyang Pratama, ang mga taong hindi marunong lumugar ay tinatapos ang kanilang kwento sa pagbagsak. At ikaw ay malapit nang bumagsak. Nang tuluyang sumara ang pinto, nanghina ang mga binti ni Joanna at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang pulso ay mabilis pa ring tumitibok at ang kanyang kamay ay nanginginig. Napatingin siya kay Zion na nagising dahil sa ingay at nagsimulang umiyak ng mahina. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, napagtanto ni Joanna na ang laban niya ay hindi lamang laban kay Richard. Siya ay nakaharap sa isang buong pader ng kapangyarihan at tradisyon na walang balak magpakita ng awa. Ang 5 milyong pisong tseke na naiwan sa ibabaw ng mesa ay tila isang nakakalason na ahas na nakatingin sa kanya. Kinuha ni Joanna ang tseke at sa isang mabilis na pagkilos ay pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Ang mga piraso ng papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na parang mga talulot ng bulaklak na natuyo na. Hindi ninyo ako matatalo sa ganitong paraan. Bisik ni Joanna sa dilim habang pinapanood ang kanyang anak. Ngunit sa likod ng kanyang katapangan, alam ni Joanna na ang bawat kilos niya ay binabantayan. At ang presensya ni Doña Mercedes ay simula pa lamang ng mas malalaking bagyong darating. Ang toring ito na kinalalagyan niya ay hindi lamang gawa sa semento at salamin. Ito ay gawa sa mga lihim at puot na handang lumunod sa kanya sa sandaling magpakita siya ng kahinaan. Ang sikat ng araw sa loob ng presidential suite ay tila isang pangungutya para kay Joanna. Habang ang bawat gamit sa silid ay kumikinang sa linis, ang kanyang kalooban naman ay unti-unting dinidilim ng kawalan ng pag-asa. Lumipas ang ilang araw na ang kanyang buhay ay naging isang paulit-ulit na siklo ng pag-inom ng gamot pagtitig sa kanyang anak mula sa malayo at ang malamig na presensya ni Luz Viminda na tila isang anino sa bawat sulok ng silid. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Isang mainit na pagtatalo ang nagaganap sa labas ng pinto. Ang boses na yon ay matinis palaban at may halong inis, isang boses na hinding-hindi makakalimutan ni Joanna. Sabi ko sa inyo, kaibigan ako ni Joanna, anong akala ninyo sa akin, terorista? Tignan ninyo ang dala ko. Pagkain ito, hindi bomba. Ang sigaw ng babae sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok si Michelle. Ang kanyang hitsura ay isang malaking kabaligtaran sa karangyaan ng ospital. Nakasuot siya ng isang maluwag na polo na may mga disenyo ng parisukat maong na pantalon na may punit sa tuhod at ang kanyang maikling buhok ay tila hindi man lang nasuklay ng maayos. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang isang supot na papel na naglalabas ng amoy ng mainit na goto at bawang. Agad na lumapit si Michelle kay Joanna at mahigpit itong niyakap. Diyos ko, Joanna, akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Muntik na akong makipagsuntukan sa mga gorilyang nakabantay sa labas para lang makapasok dito. Ano bang akala ng dati mong asawa sa lugar na ito, kuta ng militar?
Bahagyang napangiti si Joanna ang unang nangiti na sumilay sa kanyang mukha sa loob ng maraming araw. Salamat sa pagpunta, Michelle. Akala ko ay hindi na ako tatanggap ng bisita. Lumingon si Michelle kay Luz Viminda na nakatayo sa tabi ng kuna ni Zion. Sinuri ni Michelle ang NARS mula ulo hanggang paa nang may halong pagdududa. At sino naman ang robot na ito? Bakit parang hindi humihinga ang isang ito? Siya si Luz Viminda, ang head nurse na kinuha ni Richard. Mahinang sagot ni Joanna. Hindi pinansin ni Luz Viminda ang biro ni Michelle. Nanatili siyang tuwid ang tayo at walang imik. Kailangan ninyong tapusin ang inyong pagbisita sa loob ng 15 minuto. Ang pasyente ay kailangang magpahinga, mariing sabi ng nurse. Inirapan lamang siya ni Michelle at naupo sa tabi ng kama ni Joanna. Binuksan niya ang dalang pagkain at inilabas ang isang plastik na mangkok. Ang bango ng luya at piniritong bawang ay agad na humalo sa amoy ng desinfektante sa silid. Kumain ka muna. Alam kong hindi masarap ang pagkain dito sa palasyong ito. Mukhang puro mamahaling damo lang ang pinapakain sa'yo. Bulong ni Michelle habang sinusubuan si Joanna. Habang kumakain, unti-unting ibinuhos ni Joanna ang lahat ng kanyang bigat sa loob. Ikinuwento niya ang tungkol sa banta ni Richard, ang pagtatangka ni Doña Mercedes na bayaran ng kanyang pagkatao at ang pakiramdam na unti-unti siyang nilalayo sa sariling anak. Ang mga mata ni Michelle ay nanlisik sa galit habang nakikinig. Hayop talaga ang lalaking iyon, sabi ni Michelle sa isang mahinang boses na puno ng puot. Hindi ito pagmamahal, Joanna. Ito ay kidnapping na binalot sa ginto. Hindi pwedeng manatili ka rito. Masisira ang bait mo sa lugar na ito. Pero anong magagawa ko, Michelle? May mga bodyguard sa labas. Ang bawat kilos ko ay nakaplano. At ang tahi ko, masakit pa rin ang bawat hakbang ko. Sabi ni Joanna, habang ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Hinawakan ni Michelle ang kamay ni Joanna ng mahigpit. Makinig ka sa akin. Ako ang bahala. Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ko? Isa akong arkitekto. 2 taon na ang nakalilipas. Ang kumpanya namin ang humawak sa renovasyon ng pakpak na ito ng ospital. Kabisado ko ang bawat daanan, bawat butas, at bawat lagusan na hindi alam ng mga taong ito. Inilapit ni Michelle ang kanyang mukha sa tainga ni Joanna. Ang kanyang boses ay naging isang halos hindi marinig na bulong. Sa likod ng maliit na kusina sa labas ng suite na ito, mayroong isang service elevator na ginagamit lamang para sa mga basura at kagamitan ng mga janitor. Hindi ito nakakonekta sa pangunahing sistema ng seguridad ng floor na ito. Direkta itong bumababa sa basement malapit sa loading dock kung saan idinidiskarga ang mga supply ng pagkain. Pero paano ang mga bodyguard? Tanong ni Joanna. Mamayang gabi 12:00 ng madaling araw, magkakaroon ng malakas na bagyo ayon sa ulat ng panahon. Iyon ang oras ng pagpapalit ng shift ng mga gwardiya. Gagawa ako ng ingay sa kabilang dulo ng hallway. Gagamit ako ng ilang kagamitan para mapatunog ang alarm ng sunog sa kabilang sektor. Magkakagulo sila roon. Sa sandaling iyon, kailangang handa ka na. Si Zion, hindi ko siya iiwan. Giit ni Joanna. Siyempre kasama ang bata. Pagbaba natin sa basement, naroon ang luma kong sasakyan. Dadalhin kita sa lumang rest house ng lolo ko sa Laguna. Malayo yon, liblib at walang signal ng telepono. Hindi nila tayo matatagpuan doon. Naramdaman ni Joanna ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Ito ay isang malaking panganib. Kung mahuhuli sila, sisiguraduhin ni Richard na hindi na niya muling makikita ang sikat ng araw. Ngunit kung mananatili siya, mamamatay ang kanyang kaluluwa sa loob ng gintong hawla na ito. Gagawin ko, sabi ni Joanna, nang may bagong determinasyon. Tumayo si Michelle at nagkunwaring nag-iinat. Sinadya niyang masagi ang mesa kung saan nakalagay ang mga gamot at baso ng tubig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagresulta sa pagkabasag ng baso sa maliliit na piraso
at pagkalat ng tubig sa sahig. Ay nako, pasensya na talaga sus. Ang lampa ko talaga. Sigaw ni Michelle nang may halong pag-arte habang tumitingin kay Luz Viminda. Napapakunot ang noo ng nurse at agad na lumapit upang linisin ang kalat. Ibu Michelle, mag-ingat naman kayo. Maaaring masugatan ng pasyente. Reklamo ni Luz Viminda habang yumuyuko para pulutin ang mga bubog. Sa sandaling iyon, habang abala ang nurse, mabilis na iniabot ni Michelle ang isang maliit na susi kay Joanna na isiningit nito sa ilalim ng unan. Ang susing iyon ang magbubukas sa pinto ng service elevator. Aalis na ako, Joanna. Magpalakas ka. Magkita tayo sa dilim, sabi ni Michelle bago tuluyang lumabas ng silid na nag-iiwan ng isang sulyap na puno ng pangako. Naiwan si Joanna na nakatingin sa kisame. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Pinakinggan niya ang bawat tunog sa pasilyo, ang pagdaan ng mga cart ng pagkain, ang mahinang usapan ng mga nurse, at ang malakas na bugso ng hangin na nagsisimulang humampas sa mga bintana. Ang bagyo ay paparating na sa labas man ng ospital o sa loob ng kanyang buhay. Niyakap ni Joanna ang kanyang sarili, iniisip ang sakit na kailangan niyang tiisin mamaya kapag nagsimula na siyang tumakbo. Ang tahi sa kanyang tiyan ay tila isang babala, ngunit ang boses ni Zion na nagsimulang maglabas ng mahinang huni ay ang tanging lakas na kailangan niya. Konting tiis na lang, anak. Bulong ni Joanna sa hangin. Aalis na tayo sa lugar na ito. Magiging malaya rin tayo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina sa BGCC, nakatayo si Richard sa harap ng bintana. Pinapanood niya ang pagdidilim ng langit at ang pagsisimula ng ulan. Mayroon siyang hindi maipaliwanag na pakiramdam, isang kaba, na tila may isang mahalagang bagay na mawawala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang security team sa ospital. Higpitan ninyo ang bantay sa floor ni Joanna. Utos ni Richard. Ayokong may lumabas o pumasok. Nang walang pahintulot ko, naiintindihan ninyo. Habang ibinababa ni Richard ang telepono, isang malakas na kulog ang gumulong sa kalangitan na nagbabadya ng isang gabi na puno ng kaguluhan at mga desisyong babago sa tadhana ng lahat. Ang labanan para sa kalayaan ni Joanna ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isa ng madugong realidad na handang maganap sa ilalim ng hagupit ng ulan. Ang bagyo ay hindi lamang nananalasa sa kalangitan. Ito ay ramdam sa bawat pagyanig ng luma at kakarag-karag na sasakyan ni Michelle. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana nang may puwersang tila nagbabanta na basagin ang salamin habang ang ulan ay bumubuhos na parang kurtina ng tubig na nagpapalabo sa lahat ng nasa labas. Si Joanna ay nakaupo sa likuran, mahigpit na yakap si Zion na nakabalot sa isang makapal na kumot. Ang bawat lubak sa kalsada ay naghahatid ng matinding kirot sa kanyang sariwang tahi mula sa operasyon. Pakiramdam niya ay hinihila ang kanyang laman sa bawat pagtalbog ng sasakyan, ngunit kinagat na lamang niya ang kanyang labi upang pigilin ang daing. Ang sakit na ito ay walang panama sa takot na nararamdaman niya, ang takot na mahuli muli at maibalik sa gintong hawla ni Richard. Kumapit ka, Joanna, sigaw ni Michelle mula sa manibela. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela na namumumuti na ang mga buko ng kanyang daliri. Malapit na tayo sa SLEX South Luzon Expressway. Kapag nakaabot tayo sa Laguna, mawawala na tayo sa radar nila. Ang maliit na hatchback ni Michelle ay umuungal habang pinipilit nitong bagtasin ang baha sa Osmeña Highway. Ang mga wipers sa harap ay nagkakandara pa sa pagtaboy ng tubig, ngunit sadyang napakalakas ng ulan. Sa kanilang likuran ang lungsod ng Makati ay tila isang dambuhalang halimaw na unti-unting lumiliit, ngunit ang mga galamay nito ay tila pilit pa ring umaabot sa kanila. Nang makapasok sila sa expressway, medyo lumuwag ang daloy ng trapiko.
Nakahinga ng maluwag si Joanna. Tumingin siya sa mukha ng kanyang anak. Si Zion ay mahimbing na natutulog tila walang pakialam sa kaguluhang nangyayari sa paligid. Ligtas na tayo anak. Bulong ni Joanna bagaman ang kanyang puso ay kumakalabog pa rin sa kanyang dibdib. Magiging simple ang buhay natin pero magkasama tayo. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang binasag ng isang tunog na nagpatigil sa paghinga ni Joanna. Sa loob ng bag na dala niya ang bag na naglalaman ng mga gamit ni Zion na inihanda ni Richard ay may isang bagay na umilaw at nag-vibrate ng malakas. Ito ay ang emergency phone na ibinigay ni Richard, isang teleponong sinabi nitong para lamang sa seguridad ng bata. Nagkatinginan sina Joanna at Michelle sa salamin ng sasakyan. "Huwag mong sagutin, Joanna." Utos ni Michelle ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Itapon mo yan sa bintana. May GPS yan." Nanginginig ang mga kamay ni Joanna habang kinakapa ang telepono. Balak niya itong itapon, ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen Richard, tila napako siya sa kanyang kinauupuan. Alam niya ang lawak ng impluwensya ni Richard. Kung itatapon niya ito, baka mas lalo lamang itong magalit at gumawa ng marahas na hakbang. Sa huli, sa halip na itapon, pinindot niya ang answer button at inilagay ang telepono sa kanyang tainga. "Richard." Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas dahil sa takot. "Tumingin ka sa kanan mo." Ang kalmadong sagot ni Richard sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay nakakatakot dahil sa sobrang hinahon nito, tila ba naguutos lang siya ng kape sa isang waiter at hindi nakikipag-usap sa asawang tumatakas. Dahan-dahang lumingon si Joanna sa bintana sa kanyang kanan. Sa kabila ng malakas na ulan at dilim, nakita niya ito. Isang malaking itim na SUV ang sumasabay sa takbo ng maliit na kotse ni Michelle. Ang sasakyang ito ay matatag, hindi natitinag ng hangin at tila isang pating na handang lumunok ng isang maliit na isda. Bumaba ng bahagya ang tinted na bintana nito at nakita ni Joanna ang pinuno ng seguridad ni Richard na nakasuot ng itim na salamin, nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi lang isa. Nang tumingin si Joanna sa likuran, may dalawa pang itim na SUV na nakabuntot sa kanila. Napapaligiran sila. "Itabi ninyo ang sasakyan sa susunod na exit." Utos ni Richard sa telepono. Ayokong sigaw ni Joanna ang luha ay nagsimulang humalo sa pawis sa kanyang mukha. "Pabayaan mo na kami, Richard. Kaya mo namang gumawa ng ibang pamilya. Bakit kailangan mo pa kaming pahirapan?" "Dahil dala mo ang dugo ko." Sagot ni Richard. Ang kanyang tono ay naging mas matigas at malamig. "Ngayon, makinig ka ng mabuti, Joanna. Alam ko na ang nagmamaneho ay ang kaibigan mong si Michelle. Isang batang arkitekto na nagsisimula pa lang gumawa ng pangalan sa industriya." Natigilan si Joanna. Tumingin siya kay Michelle na ngayon ay desperadong inaapakan ang silinyador. Sinusubukang unahan ang mga sasakyang nakapaligid sa kanila. "Huwag mong idamay si Michelle," pakiusap ni Joanna. "Hawak ko ang listahan ng lahat ng kliyente niya." Patuloy ni Richard, tila nagbabasa ng isang listahan ng bibilhin sa palengke. Ang renovasyon ng butik sa Quezon City, ang bahay bakasyunan sa Batangas, at ang malaking bid na inaasahan niya para sa isang hotel. Kung hindi hihinto ang sasakyan ninyo sa loob ng 5 minuto, sisiguraduhin kong bukas na bukas din mawawalan siya ng lisensya. Iba-blacklist siya ng bawat developer sa Pilipinas. Sasampahan ko siya ng kasong kidnapping at sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan habang buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Joanna. Ang banta ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa nag-iisang taong nagmalasakit sa kanya. Alam niyang kayang gawin yon ni Richard. Isang tawag lang nito, tapos na ang pangarap at kinabukasan ni Michelle. "Michelle, bilisan mo pa!" Sigaw ni Joanna, pero ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Huwag kang mag-alala, Joanna. Ilulusot ko tayo." Sagot ni Michelle, bagaman kitang-kita sa kanyang mga mata ang takot nang makita ang mga dambuhalang sasakyan
Napilit silang iniipit sa gilid ng daan. 5 minuto, Joanna. Paalala ni Richard sa telepono. Nasa kamay mo ang kinabukasan ng kaibigan mo. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay niya dahil sa katigasan ng ulo mo? Napatingin si Joanna sa likod ni Michelle. Ang kaibigan niya ay pawis na pawis, nanginginig ang mga balikat, ngunit pilit pa ring lumalaban para sa kanya. Hindi ito makatarungan. Hindi pwedeng maging kapalit ng kalayaan niya ang pagkasira ng buhay ng ibang tao. Huminga ng malalim si Joanna. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa sakit ng kanyang sugat sa tiyan. Ito na ang katapusan ng kanyang pagtakas. Michelle, tama na. Mahinang sabi ni Joanna. Ano, hindi malapit na tayo? Sigaw ni Michelle. Itigil mo na ang sasakyan, Michelle. Ulit ni Joanna sa pagkakataong ito ay mas malakas at puno ng pagsuko. Pakiusap, umuwi na tayo. Pero Joanna, papatayin ka nila sa lungkot doon. Sisirain niya ang buhay mo, Michelle. Umiiyak na sigaw ni Joanna. Tatanggalan ka niya ng lisensya. Ipapakulong ka niya. Hindi ko kayang dalhin sa konsensya ko na ako ang dahilan kung bakit nawala sa iyo ang lahat. Parang awa mo na. Huminto ka na. Natahimik si Michelle. Dahan-dahan binawasan niya ang tapak sa silinyador. Ang maliit na sasakyan ay bumagal habang ang ulan ay patuloy na humahampas ng walang awa. Ang mga SUV ni Richard ay nanatili sa kanilang tabi, tila mga gwardya ng kamatayan na naghihintay ng pagsuko ng kanilang biktima. Sa susunod na exit, dahan-dahang pinihit ni Michelle ang manibela pakanan. Ang convoy ng mga itim na sasakyan ay sumunod sa kanila. Pinalilibutan sila na parang mga bilanggo. Wala nang nagsalita sa loob ng kotse. Ang tanging naririnig lamang ay ang hikbi ni Joanna habang yakap-yakap si Zion at ang mahinang pagtapik ni Michelle sa manibela dahil sa galit at frustrasyon. Habang bumabalik sila sa direksyon ng Maynila, naramdaman ni Joanna na ang bawat ilaw sa kalsada ay tila mga mata na nakatingin sa kanyang pagkatalo. Ang ulan ay hindi tumigil. Sa halip, mas lalo pa itong lumakas, tila nakikiramay sa isang inang napilitang bumalik sa bibig ng leon upang iligtas ang mga taong mahalaga sa kanya. Ang daan pabalik sa penthouse ay hindi isang paglalakbay pauwi. Ito ay isang prosesyon ng libing, ang libing ng kanyang pag-asa at kalayaan. At sa dulo ng daang ito, naghihintay si Richard ang hari sa kanyang tore, handang isara ang pinto ng hawla sa huling pagkakataon. Ang paglalakbay pabalik sa puso ng Bonifacio Global City ay tila isang prosesyon patungo sa sariling libingan. Ang mga sasakyang itim na nakapalibot sa kanila ay huminto sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Ang The Imperial, ang pinakamataas at pinakamarangyang kondominium sa buong bansa. Ito ang kaharian ni Richard, ang kanyang kuta na hindi maabot ng ordinaryong tao. Pagkababa ni Joanna sa sasakyan, agad siyang pinalibutan ng mga gwardya. Wala silang sinabing salita. Ngunit ang higpit ng kanilang hawak sa kanyang braso ay sapat na upang ipaalala sa kanya na wala siyang pagpipilian. Si Michelle, na naiwan sa loob ng kanyang lumang kotse, ay tiningnan na lamang siya ng may halong lungkot at paghingi ng tawad bago ito pinalayas ng mga tauhan ni Richard. Isinakay si Joanna sa isang private elevator na walang mga pindutan. Tanging isang biometric scanner lamang ang naroon. Inilapat ng isang gwardya ang kanyang kamay sa scanner at mabilis na umakyat ang elevator patungo sa 55 palapag. Naramdaman ni Joanna ang pagpopok ng kanyang mga tainga dahil sa bilis ng pag-akyat kasabay ng paglubog ng kanyang tiyan sa takot. Bumukas ang pinto ng elevator at bumungad sa kanya ang isang malawak na penthouse. Ang sahig ay gawa sa itim na marmol na nangingintab sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Ang mga dingding ay purong salamin na nagpapakita ng 360 degree na tanawin ng Maynila. Mula sa taas na ito, ang mga sasakyan sa ibaba
ay tila mga langgam na lamang at ang mga tao ay hindi na nakikita. Ito ay isang lugar para sa mga Diyos-Diyosan malayo sa dumi at ingay ng lupa. Ngunit para kay Joanna ang lamig ng aircon na sumalubong sa kanya ay tila yakap ng kamatayan. Maligayang pagbabalik, Joanna. Ang boses ni Richard ay nagmula sa may balkonahe. Nakatayo doon si Richard, hawak ang isang baso ng whiskey. Nakatali pa rin ang kanyang kurbata, ngunit bahagya ng magulo ang kanyang buhok. Humarap siya kay Joanna na may ekspresyong mahirap, basahin hindi galit hindi rin masaya. Ito ay mukha ng isang taong nakuha na ang gusto niya at sinisigurado na hindi na ito mawawala pa. Hindi ito tahanan, Richard. Nanginginig na sagot ni Joanna habang mahigpit na yakap si Zion. Isa itong kulungan. Naglakad papalapit si Richard. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng malawak na silid. Tawagin mo kung anong gusto mo. Pero dito, ligtas ang anak ko. Dito walang ulan, walang baha, at walang mga kaibigang nagtuturo ng katangahan. Biglang lumabas mula sa isang pasilyo si Luz Viminda kasama ang dalawa pang bagong nurse. Nakasuot na siya ng bago at malinis na uniforme. Tila hindi siya nabuhusan ng tubig kanina sa ospital. Ang kanyang mukha ay mas strikto at mas malamig kaysa dati. Kunin ang bata. Utos ni Richard. Hindi po, sigaw ni Joanna habang paatras na lumalayo. Ako ang ina niya. Huwag ninyo siyang kunin sa akin. Ngunit wala siyang nagawa laban sa lakas ng dalawang nurse na humawak sa kanya habang sa pilitang kinuha ni Luz Viminda si Zion. Umiyak ng malakas ang sanggol nang maramdaman ang paghihiwalay sa init ng katawan ng kanyang ina. Ang iyak ni Zion ay tumalbog sa matitigas na pader ng salamin na dumurog sa puso ni Joanna. Dadalhin namin siya sa nursery para sa check-up at pagpapalit ng damit. Masyado siyang na-expose sa dumi sa labas, sabi ni Luz Viminda, bago tumalikod at dinala ang bata sa isang silid na agad isinara. Naiwan si Joanna na nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang nakatingin sa pintong pinasukan ng kanyang anak. Lumapit si Richard at tumingala sa kanya. Tumayo ka. Utos nito. May ipapakita ako sa iyo. Sa halip na tulungan siyang tumayo, naglakad si Richard patungo sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Dahil sa takot at pagod, pinilit ni Joanna na hilahin ang kanyang sarili at sumunod. Binuksan ni Richard ang pinto ng kwarto. Inasahan ni Joanna na makikita niya ang mga gamit na ipinadala niya mula sa dati niyang apartment, ang kanyang mga canvas, ang kanyang mga pintura, ang kanyang mga sketchpad. Ang pagpipinta ang kanyang buhay, ang kanyang pahinga, at ang tanging bagay na pag-aari niya na hindi galing kay Richard. Ngunit nang bumukas ang ilaw, nanlaki ang mga mata ni Joanna. Wala roon ang kanyang mga gamit sa pagpipinta. Wala ang kanyang mga easel, wala ang mga natapos niyang obra na pinaghirapan niya ng ilang taon. Sa halip ang kwarto ay puno ng mga mamahaling damit, mga bag na gawa ng mga sikat na designer at mga sapatos na hindi niya kailanman gugustuhing isuot. Sa gitna ng kwarto, may isang maliit na basurahan na gawa sa bakal. Sa loob nito, nakita niya ang mga piraso ng kanyang mga pinsel na binali-bali. Ang kanyang mga sketchbook ay punit-punit na. Nasaan ang mga gamit ko? Bulong ni Joanna, ang kanyang boses ay basag na basag. Nasaan ang mga painting ko? Itinapon ko na. Sagot ni Richard ng walang gatol. Sumandal siya sa hamba ng pinto at tinitigan si Joanna. Ang Joanna na kilala ko dati, ang babaeng namumuhay sa pangarap at pintura, ay wala na. Ang babaeng nakatayo sa harap ko ngayon ay ang ina ng tagapagmana ng pamilya Pratama. Lumapit si Joanna sa basurahan at kinuha ang isang piraso ng kanyang paboritong pinsel. Niyakap niya ito, tila bangkay ng isang mahal sa buhay. Bakit mo ginagawa ito? Ito na lang ang mayroon ako. Mali, mariing sabi ni Richard. Lumapit siya at hinawakan ang baba ni Joanna.
upang mapilitan itong tumingin sa kanya. Ako ang mayroon ka. Si Zion ang mayroon ka. Ang pagpipinta ay isang libangan ng mga taong walang responsibilidad. Mula ngayon, ang tanging masterpiece na gagawin mo ay ang pagpapalaki sa ating anak ayon sa aking pamantayan. Kalimutan mo na ang amoy ng pintura. Sanayin mo ang sarili mo sa amoy ng pera at kapangyarihan. Binitawan ni Richard ang kanyang muka at naglakad palabas. Magpahinga ka na. Bukas sisimulan natin ang paghuhubog sa iyo bilang isang disenteng babae. Ayokong makita kang mukhang basahan sa harap ng mga bisita ko. Nang isara ni Richard ang pinto, narinig ni Joanna ang tunog ng pag-lock nito mula sa labas. Hindi ito ordinaryong kandado. Ito ay electronic lock na tanging si Richard lang ang may control. Dahan-dahang lumapit si Joanna sa malaking bintana. Mula sa 55 palapag, nakita niya ang buong Metro Manila na kumukutitap sa dilim. Napakaganda ng tanawin ngunit napakalungkot. Sa ibaba ang mga tao ay malaya. May mga naglalakad sa ulan, may mga tumatawa, may mga nagmamahal. Dito sa taas sa loob ng toring garing ni Richard, ang hangin ay tuyo at ang katahimikan ay nakakabingi. Napagtanto ni Joanna na hindi lang siya ikinulong ni Richard, tinanggalan siya nito ng pagkakakilanlan. Ang kanyang sining, ang kanyang boses, at ang kanyang karapatan bilang ina ay unti-unting binubura. Isinandal ni Joanna ang kanyang noo sa malamig na salamin. Ang kanyang hininga ay lumikha ng munting ulap sa bintana. Gamit ang kanyang daliri, gumuhit siya ng isang maliit na ibon sa namuong hamog sa salamin, isang ibon na lumilipad malaya. Balang araw, bulong niya sa sarili habang tumutulo ang luha. Balang araw babasagin ko ang salamin na ito at lilipad ako palayo. Ngunit sa gabing iyon ang tanging kasama niya ay ang mga punit na papel at ang malamig na yakap ng kanyang gintong hawla. 1 linggo na ang nakalilipas mula nang ikulong si Joanna sa toring-garing ni Richard. Ang katahimikan sa penthouse ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng marangyang bahay. Si Zion ay nasa ilalim ng mahigpit na pangangalaga ni Luz Viminda sa nursery at si Joanna ay naiwan sa malawak na sala na katulala sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging may bahid ng pintura ngayon ay malinis at maputla. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na sutla na binili ni Richard, ngunit pakiramdam niya ay isa lamang siyang manika na binihisan upang bumagay sa interior design ng bahay. Biglang bumukas ang pinto ng private elevator. Hindi ito ang tahimik na pagbukas na nakasanayan niya kapag dumarating si Richard. Mabilis at padaskol ang pagbukas nito at kasunod ay ang tunog ng matutulis na takong na tumatama sa marmol na sahig. Ang bawat hakbang ay mabilis, agresibo at puno ng galit. Tumayo si Joanna, ang kanyang puso ay kumabog sa kaba. Sa gitna ng sala tumambad sa kanya si Bianca. Ang dating kasintahan ni Richard ay mukhang galing sa isang party. Magulo ang kanyang buhok at ang kanyang make-up ay bahagyang kumalat sa ilalim ng kanyang mga mata. Suot niya ang isang pulang bestida na hapit sa katawan at sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang isang bote ng mamahaling red wine na kalahati na lang ang laman. Ang amoy ng alak ay agad na kumalat sa silid, sinisira ang amoy ng malinis na hangin. Kaya pala, ang matinis na boses ni Bianca ay bumasag sa katahimikan. Kaya pala biglang kinansela ang kasal. Kaya pala biglang naging abala ang Pratama Group dahil dito. Dahil sa isang basura na pinulot sa kalsada. Naglakad si Bianca palapit kay Joanna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at paninibugho. Bianca, umalis ka na. Mahinang sabi ni Joanna, sinusubukang huwag ipakita ang kanyang takot. Wala kang karapatang pumasok dito. Wala akong karapatan. Humalakhak si Bianca, isang tawa na puno ng pait. Ako ang dapat na nakatira dito.
Ako ang dapat na asawa ni Richard. Pinagplanuhan ko ang kasal na yon ng 2 taon, Joanna. 2 taon? At sa isang iglap na wala ang lahat dahil sa'yo at sa pesteng bata na yan. Huwag mong idamay ang anak ko. Matapang na sagot ni Joanna. Wala siyang kasalanan sa mga desisyon ni Richard. Anak mo. Lumapit palalo si Bianca hanggang sa maamoy na ni Joanna ang matapang na alak sa hininga nito. Ang batang yan ay tiket mo lang sa loto. Ginamit mo ang matris mo para makapasok sa mundo namin. Isa kang gold digger na nagtatago sa anyo ng isang inang martir. Hindi nakapagpigil si Joanna. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanyang dignidad. Hindi totoo yan. Hindi ko ginusto ang kayamanan ni Richard. Siya ang nagkulong sa akin dito. Sinungaling. Sigaw ni Bianca. Sa isang iglap itinaas ni Bianca ang kanyang libreng kamay. Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapo sa pisngi ni Joanna. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Napalingon si Joanna sa lakas ng sampal. Naramdaman niya ang init at hapdi na agad na kumalat sa kanyang mukha. Ang kanyang tenga ay nag-init at ang luha ay kusa na lamang pumatak dahil sa sakit at gulat. Napahawak siya sa kanyang pisngi, hindi makapaniwala na nangyayari ito. Ngunit hindi pa tapos si Bianca. Habang nakayuko si Joanna, itinaas ni Bianca ang bote ng red wine. Bagay sa iyo ang madumihan, sabi ni Bianca ng may ngising demonyo. Dahil yan ka naman talaga, isang mantsa sa buhay namin. Ibinuhos ni Bianca ang laman ng bote sa ulo ni Joanna. Ang malamig at mapulang likido ay bumuhos sa buhok ni Joanna, tumulo sa kanyang muka at kumalat sa kanyang mamahaling damit na sutla. Ang red wine ay nagmukhang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan na nag-iwan ng malagkit at mapulang mantsa sa maputing carpet ng penthouse. Napaatras si Joanna nanginginig sa lamig at kahihiyan. Ang alak ay pumasok sa kanyang mga mata na nagdulot ng hapdi. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na tinapakan at dinuraan. Tingnan mo ang sarili mo. Pang-iinsulto ni Bianca. Mukha kang basahan. Yan ang bagay sa'yo. Kahit anong gawin ni Richard, hinding-hindi ka magiging karapat-dapat sa apelidong Pratama. Sa gitna ng pang-aapi ni Bianca, bumukas muli ang pinto ng elevator. Sa pagkakataong ito, ang pagpasok ay tahimik, ngunit mabigat. Si Richard ay nakatayo sa pintuan, suot ang kanyang business suit. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim nang makita ang eksena sa kanyang sala. Nakita niya si Joanna na basang-basa ng alak at nakalugmok sa sahig, at si Bianca na nakatayo sa ibabaw nito na may hawak na basyong bote. Richard. Sigaw ni Bianca nang makita ang lalaki. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa galit patungo sa pagpapaawa. Lumapit siya kay Richard at tinangkang yumakap. Buti na lang dumating ka. Tingnan mo ang ginawa ng babaeng yan. Ininsulto niya ako. Sinabi niyang inagaw ka niya dahil mas magaling siya sa akin. Hindi gumalaw si Richard. Hindi niya niyakap pabalik si Bianca. Sa halip marahan niyang tinanggal ang mga kamay ni Bianca sa kanyang balikat na para bang may duming dumapo sa kanyang Amerikana. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay mababakalmado ngunit puno ng panganib. Ako. Ginamit ko ang access card na ibinigay mo noon. Nauutal na sagot ni Bianca. Richard, mahal pa rin kita. Alam kong nalilito ka lang dahil sa bata. Pwede naman nating ayusin ito. Paalisin mo na ang babaeng yan at lumayas ka. Putol ni Richard. Natigilan si Bianca. Ano? Umalis ka sa pamamahay ko bago ko ipatawag ang mga gwardya at ipakaladkad ka palabas, sabi ni Richard. Ang kanyang tingin kay Bianca ay walang bahid ng pagmamahal o awa. Kinansela ko na ang kasal. Wala na tayong ugnayan at ang access card na ginamit mo, ituturing kong pagnanakaw ang pagpasok mo rito nang walang pahintulot.
Richard, hindi mo magagawa sa akin ito. Ako si Bianca. Ang pamilya ko ang... Wala akong pakialam sa pamilya mo. Mariing sabi ni Richard habang naglalakad, palapit kay Bianca na naging dahilan upang mapaatras ang babae sa takot. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka pa nakakaladkad palabas ay dahil ayaw kong magising ang anak ko sa ingay ng boses mo. Umalis ka na. Ngayon na. Nanginig si Bianca sa takot at kahihiyan. Tumingin siya kay Joanna na nakaupo pa rin sa sahig, saka tumingin kay Richard. Sa huli, ibinato niya ang basyong bote sa sofa at tumakbo pabalik sa elevator habang umiiyak. Nang sumara ang pinto ng elevator, bumalik ang katahimikan sa penthouse. Si Joanna ay nanatiling nakayuko, ang red wine ay tumutulo pa rin mula sa kanyang buhok patungo sa mamahaling carpet. Nanginginig siya hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa trauma ng nangyari. Hinintay niyang lumapit si Richard. Hinintay niyang itanong nito kung ayos lang ba siya. Hinintay niyang maramdaman ang kahit katiting na pag-aalala. Lumapit si Richard. Nakita ni Joanna ang makintab na sapatos nito na huminto sa harap niya. "Tumayo ka dyan," sabi ni Richard. Nag-angat ng tingin si Joanna. Ang mukha ni Richard ay walang awa. Nakatingin ito sa mantsa ng alak sa carpet na tila mas nag-aalala pa ito sa sahig kaysa sa ina ng kanyang anak. "Ang dungis mo," patuloy ni Richard. Ang kanyang boses ay puno ng dismaya. "Amoy alak ka. Paano kung maamoy ka ni Zion? Gusto mo bang isipin niya na lasengga ang ina niya?" Parang sinaksak ang puso ni Joanna. Katatapos lang siyang saktan at ipahiya ni Bianca. Ngunit ang mas masakit ay ang kawalan ng puso ng lalaking nasa harap niya. "Sinampal niya ako, Richard." Bulong ni Joanna, ang luha ay humahalo sa mantsa ng alak sa kanyang mukha. "Pinasok niya ang bahay mo at sinaktan ako." "Dahil hinayaan mong saktan ka niya," sagot ni Richard ng mabilis. "Ikaw ang ina ng tagapagmana ng Pratama. Dapat ay natutunan mong lumaban. Dapat ay hindi ka nagpapakita ng kahinaan. Sa mundong ito, Joanna, ang mga mahihina ay tinatapakan. At sa nakikita ko ngayon, para kang basahan na naghihintay na lang na itapon." Tumalikod si Richard at naglakad patungo sa kanyang silid tanggapan. "Maglinis ka. Ipalinis mo rin ang karpet na yan sa mga katulong. Ayokong makita ang bakas ng kalat na ito bukas ng umaga." Naiwan si Joanna na mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay wala na. Napalitan na ito ng pamamanhid. Dahan-dahan siyang tumayo, ang bigat ng kanyang basang damit ay humihila sa kanya pababa. Habang naglalakad siya patungo sa banyo, tumingin siya sa salamin sa pasilyo. Nakita niya ang isang babaeng puno ng mantsa, mugto ang mata at mukhang talunan. Ngunit sa ilalim ng mga mantsang iyon, may isang bagong emosyon na nabubuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Hindi na ito lungkot. Ito ay puot. Pinunasan ni Joanna ang alak sa kanyang muka gamit ang likod ng kanyang palad. Kung ang tingin ni Richard sa kanya ay mahina, kung ang tingin ng mundo sa kanya ay isang basahan, pues papatunayan niyang mali sila. Ang sampal ni Bianca at ang lamig ni Richard ang gumising sa natutulog na apoy sa loob niya. "Hindi ako basahan," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon. "Ako ang ina ni Zion at hindi ako papayag na tapakan ninyo ako habang buhay." Ang gabi sa ika-55 palapag ay tila isang malawak na karagatan ng katahimikan. Tulog na ang buong penthouse. Si Zion ay mahimbing na nagpapahinga sa ilalim ng mapagmatsyag na mata ng mga CCTV camera sa nursery, habang ang mga gwardya sa labas ng main door ay nananatiling gising ngunit tahimik. Si Joanna naman ay gising na gising. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Kahit ilang beses na siyang naligo, tila naaamoy pa rin niya ang red wine na ibinuhos sa kanya ni Bianca. Tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng sampal sa kanyang pisngi at ang mas masakit na lamig ng pagbaliwala ni Richard.
Ngunit sa halip na umiyak, iba ang nararamdaman ni Joanna ngayon. Ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na kuryosidad. Gusto niyang maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak ng lalaking nagkulong sa kanya. Gusto niyang malaman kung saan nanggagaling ang halimaw na humarap sa kanya kanina. Tumayo si Joanna at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga paa ay walang likhang tunog sa makapal na karpet ng pasilyo. Tiningnan niya ang digital clock sa dingding 2:00 na ng madaling araw. Ito ang oras kung saan ang depensa ng kahit na pinakamakapangyarihang tao ay bumababa. Naglakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang opisina ni Richard. Karaniwan ang pinto ng mahogany na ito ay laging nakakandado. Si Richard ay isang taong paranoid pagdating sa kanyang trabaho. Ayaw niyang may nakikialam sa kanyang mga dokumento. Ngunit ngayong gabi napansin ni Joanna ang isang manipis na guhit ng liwanag mula sa ilalim ng pinto. Hindi ito nakasara ng maayos. Marahil ay dahil sa kalasingan ni Richard kanina o sadyang nakalimutan niya ito sa gitna ng kaguluhan kay Bianca. Pigil ang hininga, dahan-dahang itinulak ni Joanna ang mabigat na pinto. Ang bisagra ay tahimik na sumunod sa kanyang tulak. Bumungad sa kanya ang opisina ni Richard. Ito ay isang silid na sumisigaw ng kapangyarihan. Ang mga dingding ay nababalutan ng mamahaling kahoy at sa gitna ay may isang malaking mesa na gawa sa itim na oak. Ang hangin ay amoy tabako at sandalwood. Ang pamilyar na amoy ni Richard na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng kilabot. Wala si Richard sa loob. Marahil ay nasa kwarto na ito at natutulog. Pumasok si Joanna at isinara ang pinto sa likuran niya ng napakaingat. Lumapit siya sa mesa. Walang masyadong makikita roon, isang laptop, ilang mga kontrata, at isang baso ng whiskey na may natira pang laman. Walang litrato ng pamilya. Walang bakas ng personal na buhay. Tila ba ang nagmamay-ari ng mesang ito ay isang makina at hindi tao. Napatingin si Joanna sa dingding sa likuran ng mesa. Doon nakasabit ang isang malaking abstract painting. Puno ito ng mga magugulong linya ng pula at itim. Alam ni Joanna na hindi mahilig si Richard sa abstract art. Ang gusto nito ay mga landscape o mga portrait na mukhang totoo. Ang painting na ito ay hindi nababagay sa ayos ng kwarto. Dahil sa kutob, nilapitan ni Joanna ang painting. Kinapa niya ang gilid ng kwadro. Sa kanang bahagi naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na umbok. Pinindot niya ito. Narinig niya ang mahinang ugong ng isang motor. Dahan-dahang dumulas ang painting pakanan at tumambad sa kanya ang isang bakal na safe o kahadayero na nakabaon sa pader. Ito ay gawa sa makapal na bakal at may digital keypad na umiilaw ng asul sa dilim. Bumilis ang tibok ng puso ni Joanna. Ano ang itinatago ni Richard dito? Mga ebidensya ng katiwalian, mga ilegal na kontrata, o baka naman plano kung paano tuluyang ilayo si Zion sa kanya. Kailangan niyang buksan ito. Itinaas ni Joanna ang kanyang nanginginig na kamay. 6 na numero ang kailangan. Sinubukan niya ang kaarawan ni Richard Agosto, 25, 88. Umilaw ng pula ang keypad at naglabas ng mahinang tunog ng pagtanggi. Mali. Sinubukan niya ang kaarawan ni Bianca, ang babaeng muntik na nitong pakasalan. Alam niya ito dahil nakita niya sa social media noon. Setyembre 10, 75. Muli umilaw ito ng pula. Mali. Napapikit si Joanna. Mayroon na lang siyang isang pagkakataon bago mag-lock ang sistema at mag-alarm ang buong bahay. Pinagpawisan siya ng malamig. Isip Joanna, isip. Ano ang mahalaga kay Richard? Pera. Hindi nagbabago ang halaga ng pera. Kapangyarihan. Bigla niyang naalala ang Richard na nakilala niya noon. Ang Richard na nakasuot ng simpleng t-shirt pawisan at nakikipagtawanan sa kanya sa isang karinderya sa probinsya. Iyon ang Richard na minahal niya. Ang Richard, bago ito nilamon ng ambisyon. May isang petsa na espesyal sa kanilang dalawa.
Hindi ang anibersaryo ng kanilang kasal na nauwi sa hiwalayan, kundi ang araw ng una nilang pagkikita sa isang lumang simbahan sa Iloilo kung saan sabay silang sumilong sa ulan. 7 taon na ang nakalilipas. Hulyo 12, 2017, nanginginig ang mga daliri, pinindot ni Joanna ang mga numero 07, 12, 17. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namagitan. Pagkatapos ang ilaw sa keypad ay naging berde. Narinig ni Joanna ang mabigat na tunog ng mga bakal na lock na bumubukas sa loob ng pinto ng safe. Bumukas ang pinto ng kusa. Napahawak si Joanna sa kanyang bibig upang pigilin ang paghikbi. Inasahan niyang makakakita ng mga baretang ginto o tumpok ng pera. Ngunit ang laman ng safe ay halos walang laman. Sa gitna ng malamig na bakal, may 3 bagay na nakalagay. Una, isang lumang piraso ng papel na nanininilaw na. Kinuha ito ni Joanna at binuksan. Ito ay isang charcoal sketch, isang guhit na ginawa niya noong nagsisimula pa lang silang mag-live-in ni Richard. Ito ay guhit ng mukha ni Richard habang natutulog, ngunit hindi ito maganda. Mabilis ang sketch lang ito, puno ng bura at hindi pantay na linya. Naalala ni Joanna na tinangka niyang itapon ito noon dahil pangit, pero kinuha ito ni Richard at itinago sa kanyang pitaka. Ito ang pinakamagandang art sa buong mundo, sabi ni Richard noon. Iningatan niya ito. Sa kabila ng yaman niya, sa kabila ng mga mamahaling painting sa labas, ang pangit na sketch na ito ang nakatago sa kanyang pinakaligtas na vault. Pangalawa, isang maliit na kahon ng alahas na gawa sa pelus na lumana. Binuksan ito ni Joanna. Sa loob ay isang kwintas na may palawit na plastik na kulay asul. Ito ay binili ni Richard sa isang tiyangge noong unang anibersaryo nila. Nagkakahalaga lang ito ng 100 piso. Naalala ni Joanna na hinagis niya ito sa mukha ni Richard noong gabing pinalayas siya nito. Pinulot pala niya ito. Itinago. At ang panghuli, isang makapal na sobrang kulay kape na may tatak ng isang sikat na law firm. Binuksan ito ni Joanna at binasa ang nilalaman. Ito ay isang last will and testament at isang trust fund agreement. Nanlaki ang mga mata ni Joanna habang binabasa ang mga numero. 500 milyong piso. Iyon ang halagang nakalaan para kay Zion. Ngunit hindi ang pera ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang isang sugnay sa ilalim ng dokumento na may lagda ni Richard. Kung sakaling ako ay pumanaw o mawalan ng kakayahang magdesisyon, ang buong pangangalaga at kustodya kay Zion ay mapupunta ng walang pasubali sa kanyang ina, si Joanna. Kasama nito ang karapatang tumira sa aking mga ari-arian at gamitin ang pondo para sa kapakanan ng bata, sa kondisyong hindi siya magpapakasal sa ibang lalaki, hanggang sa tumuntong si Zion sa edad na 18. Napaupo si Joanna sa sahig. Ang dokumento ay may petsa noong isang araw lamang, noong araw na sa pilitan silang kinuha sa ospital. Sa likod ng maskara ng isang halimaw, sa likod ng kalupitan, at pangaalipin nakita ni Joanna ang isang lalaking puno ng takot. Takot si Richard na mamatay. Takot siyang mawala ang kanyang imperyo. At higit sa lahat, alam ni Richard na ang kanyang pamilya si Doña Mercedes at ang iba pa ay mga buwitre na uubusin ang kanyang yaman at papabayaan ang kanyang anak. Ang tanging pinagkakatiwalaan niya para alagaan ang kanyang dugo at laman ay ang babaeng pilit niyang itinataboy at sinasaktan si Joanna. Ang pagmamahal ni Richard ay baluktot. Ito ay isang uri ng pagmamahal na makasarili, puno ng obsesyon at nakakasakal. Ngunit totoo ito. Mahal niya ang alaala ni Joanna, ang babaeng gumuhit sa kanya at tumanggap sa murang kwintas. Hindi niya matanggap na ang babaeng iyon ay kaya siyang iwanan, kaya ikinulong niya ito. Baliw ka, Richard, bulong ni Joanna habang tumutulo ang luha sa papel. Baliw ka. Biglang narinig ni Joanna ang tunog ng yabag sa labas ng pasilyo. Mabibigat na hakbang. Papalapit.
Natuliro si Joanna. Mabilis pa sa 4:00, ibinalik niya ang sketch, ang kwintas at ang dokumento sa loob ng safe. Isinara niya ang pinto ng bakal at pinindot ang lock. Hinanap niya ang switch sa gilid ng painting at pinadulas ito pabalik sa pwesto. Sakto ang kanyang pagkilos. Pagkaharap niya, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo doon si Richard. Nakabihis pa rin ito ng slacks, ngunit nakatanggal na ang kanyang sapatos. Hawak niya ang isang baso ng tubig. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay mapula at pagod na pagod. Tumingin siya kay Joanna na nakatayo sa gitna ng opisina sa dilim. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tibok ng puso ni Joanna ay rinig na rinig sa kanyang mga tainga. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Richard. Ang kanyang boses ay paos at mahina malayo sa boses na nagpapalayas kay Bianca kanina. Pinilit ni Joanna na patatagin ang kanyang sarili. Hindi na siya ang takot na biktima kanina. Alam na niya ang sikreto. Alam na niya ang kahinaan ng hari. "Nauuhaw ako." Pagsisinungaling ni Joanna. "Nawala ako habang hinahanap ang kusina. Ang laki ng bahay mo, nakakalito." Tinitigan siya ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nanunuri, sinusubukang basahin kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ngunit dahil sa alak at pagod, tila tinanggap na lang niya ang sagot. "Ang kusina ay nasa kabilang dulo," sabi ni Richard habang umiinom ng tubig. "Bumalik ka na sa kwarto mo." At Joanna, huminto si Richard at tumingin sa painting sa likuran ni Joanna. Tila ba tinitingnan niya kung ginalaw ito? "Huwag ka nang papasok dito ulit. Maraming bagay dito ang hindi mo maiintindihan. At ayokong masaktan ka sa mga bagay na hindi mo dapat alam." "Opo," simpleng sagot ni Joanna. Naglakad siya palabas, dinaanan si Richard. Sa sandaling nagkalapit sila, naamoy ni Joanna ang pamilyar na sandalwood. Dati ang amoy na yon ay sumisimbolo ng seguridad. Ngayon, amoy ito ng isang malungkot na tao na nagtatago sa likod ng bakal at semento. Nang makabalik si Joanna sa kanyang kwarto, hindi siya natulog. Naupo siya sa dilim, hinihimas ang kanyang dibdib kung saan kumakalabog pa rin ang kanyang puso. Hawak na niya ang alas. Alam na niya na hindi siya basta-basta papatayin o itatapon ni Richard. Kailangan siya nito. Siya ang insurance policy ni Richard. Siya ang guardian ng Pratama Empire kapag bumagsak ang hari. Sa gabing iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng penthouse. Si Joanna ay hindi na isang bilanggo na nagmamakaawa ng kalayaan. Siya ay isang manlalaro na ngayon sa laro ng kapangyarihan ni Richard. At handa na siyang gamitin ang alas na yon para sa kanyang anak. Ang bukang liwayway sa Bonifacio Global City ay karaniwang tahimik at mapayapa. Ngunit sa loob ng penthouse ni Richard ang umagang ito ay nagsimula sa isang bangungot. Nagising si Joanna, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa isang tunog na dumurog sa kanyang puso, ang iyak ng kanyang anak. Hindi ito ang karaniwang iyak ng gutom o basaang lampin. Ito ay isang matinis humihingal at walang tigil na pagtangis na puno ng sakit. Bumangon agad si Joanna. Ang kanyang mga paa ay halos lumipad sa sahig habang tumatakbo palabas ng kanyang silid. Ang kanyang tahi sa tiyan ay kumirot sa biglaang pagkilos, ngunit binaliwala niya ito. Ang tanging nasa isip niya ay si Zion. Pagdating niya sa harap ng nursery, nakita niyang bukas ang pinto. Sa loob ang silid ay puno ng mga taong nakaputi. Naroon si Luz Viminda, ang 2 pang nurse, at ang personal na doktor ng pamilya Pratama na si Dr. Castillo. Ang silid ay amoy alcohol at gamot. Si Zion ay nakahiga sa gitna ng changing table hubad at namumula ang buong katawan. Umiiyak siya ng napakalakas na halos mawalan na ng boses habang pilit siyang hinahawakan ng mga nurse upang hindi gumalaw. Si Dr. Castillo ay may hawak na hiringgilya at pilit na hinahanap ang ugat sa maliit na braso ng sanggol. "Anong ginagawa ninyo sa anak ko?" sigaw ni Joanna habang pumapasok sa silid. Agad na humarang si Luz Viminda.
Ang mukha ng head nurse ay walang bakas ng awa o pagkabahala. Para sa kanya isa lamang itong trabaho na kailangang tapusin. "Huwag kayong lumapit, Ginang Joanna," mariing sabi ni Luz Viminda habang itinutulak si Joanna palabas. Mataas ang lagnat ng bata. Nagkakaroon siya ng reaksyon sa bakuna kahapon. Kailangan namin siyang turukan ng gamot at kabitan ng suwero. Umiiyak siya. Nasasaktan siya. Giit ni Joanna pilit na sumisilip sa likod ng nurse. Kailangan niya ako. Bitiwan ninyo siya. Ang presensya ninyo ay nakadaragdag lamang sa stress ng pasyente, sagot ng doktor nang hindi lumilingon. "Nurse Luz, ilabas mo ang ina. Kailangan ko ng konsentrasyon." Sa mga salitang iyon, tila naputol ang huling pisi ng pasensya ni Joanna. Sa loob ng mahigit 1 linggo, hinayaan niyang diktahan siya ng mga taong ito. Hinayaan niyang agawin nila ang kanyang karapatan. Hinayaan niyang tratuhin siyang parang bisita sa buhay ng sarili niyang anak. Ngunit hindi ngayon. Hindi habang nakikita niyang nahihirapan ang kanyang dugo at laman sa kamay ng mga estranghero. Nang akmang hahawakan siya ni Luz Viminda sa braso upang kaladkarin palabas ang dating mahinhin at takot na Joanna ay naglaho. Sa isang iglap ng matinding silakbo ng damdamin, buong lakas na itinulak ni Joanna ang head nurse. Ang katawan ni Luz Viminda ay bumangga sa estante ng mga gamot sa likuran niya. Ang mga bote ng bitamina at alkohol ay nagsihulugan sa sahig, lumikha ng ingay ng nababasag na salamin at nagkalat ng likido sa buong kwarto. Nagulat ang lahat. Natigil ang doktor sa kanyang ginagawa. Nanlaki ang mga mata ng mga nurse. Walang sino man ang nag-akala na ang babaeng tahimik sa isang sulok ay may itinatagong ganitong lakas. Hindi nagpatinag si Joanna. Habang gulat pa ang lahat, mabilis siyang lumapit sa mesa. Tinabig niya ang kamay ng doktor na may hawak na hiringgilya. "Lumayo kayo sa kanya!" Sigaw ni Joanna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, isang babala na handa siyang pumatay para sa kanyang anak. Mabilis na binuhat ni Joanna si Zion. Ang katawan ng bata ay nagbabaga sa init. Agad na isiniksik ni Joanna ang mukha ng sanggol sa kanyang dibdib, niyakap ito nang mahigpit na parang gusto niyang ilipat ang sakit ng bata sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kumot at ibinalot ito sa kanilang dalawa. "Tahan na anak, nandito na si Mama," bulong ni Joanna habang hiniheli ang bata ng mabilis. "Wala na sila. Hindi ka na nila sasaktan." Ang himala ay nangyari sa harap ng kanilang mga mata. Ang matinis at walang tigil na iyak ni Zion ay unti-unting humina. Ang kanyang paghingal ay bumagal. Nang maramdaman ng sanggol ang pamilyar na tibok ng puso ng kanyang ina at maamoy ang pamilyar na bango ni Joanna, kumalma ito. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumapit ng mahigpit sa damit ni Joanna. Ito ay labag sa medical protocol. Galit na sigaw ni Luz Viminda habang tumatayo mula sa pagkakabagsak. Inayos niya ang kanyang uniforme at tinuro si Joanna. "Panganib ang ginagawa ninyo. Ibalik ninyo ang bata o ipapatawag ko ang seguridad." Subukan ninyong hamon ni Joanna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Luz Viminda. "Subukan ninyong agawin siya ulit at ipapangako ko sa inyo, hindi lang estante ang babagsak sa susunod." Akmang susugod si Luz Viminda at ang mga nurse upang sapilitang kunin ang bata, nang biglang may isang malalim na boses ang pumigil sa lahat. "Tumigil kayo." Nasa pintuan si Richard. Nakasuot pa siya ng kanyang pantulog, magulo ang buhok at halatang bagong gising. Ngunit ang awtoridad sa kanyang tindig ay sapat na upang mapatigil ang paghinga ng lahat ng nasa silid. Nakita niya ang kalat sa sahig, ang mga basag na bote, ang natumbang estante. Nakita niya si Luz Viminda na namumula sa galit. At nakita niya si Joanna nakatayo sa gitna ng kaguluhan, yakap ang kanilang anak na ngayon ay tahimik nang natutulog sa balikat nito. "Sir Richard," sumbong ni Luz Viminda, ang boses ay puno ng indignasyon. "Nagwala ang babaeng ito. Sinaktan niya ako at pinigilan ng doktor. Inilalagay niya sa panganib ang buhay ng heir
Kailangan nating, sinabi nang tumigil kayo. Ulit ni Richard. Mas mahina, ngunit mas madiin. Naglakad si Richard papasok sa silid. Ang kanyang mga paa ay umiwas sa mga bubog sa sahig. Nilapitan niya si Joanna. Napahigpit ang yakap ni Joanna kay Zion. Hindi ko siya ibibigay sa iyo, Richard, banta niya. Kahit anong gawin mo, hindi ko siya ibibigay. Tinitigan ni Richard ang mag-ina. Nakita niya kung paano kumapit si Zion sa leeg ni Joanna. Nakita niya ang kapayapaan sa mukha ng bata na hindi nagawa ng alinmang mamahaling makina o gamot na binayaran niya. Sa loob ng maraming araw, ang nursery na ito ay parang isang laboratorio, malamig, istrikto, walang puso. Ngunit ngayon, sa piling ni Joanna naging tahanan ito. Tumingin si Richard kay Luz Viminda. Bakit umiiyak ang anak ko kanina? Dahil masama ang pakiramdam niya, sir. At kailangan naming tusukan ng aghaw. Bakit tumigil siya sa pag-iyak ngayon? Tanong muli ni Richard, pinuputol ang paliwanag ng nurse. Natahimik si Luz Viminda. Wala siyang maisagot. Ang sagot ay nasa harap nila dahil nasa piling siya ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Richard. Tila may isang malaking pader sa kanyang puso ang nagsimulang magkabitak-bitak. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala siya na pera ang solusyon sa lahat, na ang pinakamagaling na doktor at pinakamahal na gamot ang makapagbibigay ng pinakamagandang buhay kay Zion. Nagkamali siya. Lumabas kayo, utos ni Richard sa mga staff. Pero sir, ang gamot, apela ng doktor. Sinabi kong lumabas kayo. Sigaw ni Richard. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong kwarto. Iwan ninyo kami, ngayon din. Walang nagawa ang doktor at mga nurse, kundi ang sumunod. Padabog na lumabas si Luz Viminda, halatang nasugatan ang kanyang pride. Nang sumara ang pinto, naiwan ang tatlo sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahang lumapit si Richard kay Joanna. Inangat niya ang kanyang kamay at akmang hahawakan ang noo ni Zion, ngunit umiwas si Joanna. Huwag kang matakot. Malumanay na sabi ni Richard. Iba ang tono niya ngayon. Wala na ang bangis ng isang negosyante. Gusto ko lang malaman kung mainit pa siya. Hinayaan ni Joanna na dumapo ang palad ni Richard sa noo ng bata. Mainit pa siya. Bulong ni Richard. May lungkot sa kanyang mga mata. Pero hindi na siya nanginginig. Dahil hindi na siya natatakot, sagot ni Joanna. Tinitigan niya si Richard ng diretso. Hindi gamot ang kailangan niya kanina, Richard. Kailangan niya ng kalinga. Ang mga tauhan mo, tinatrato nila siyang parang makina na kailangang ayusin, hindi tao na kailangang mahalin. Yumuko si Richard. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay humawak ng pera at pumirma ng kontrata, pero hindi marunong magpatahanan ng sariling anak. Ako na ang magbabantay sa kanya, sabi ni Joanna. Dito ako matutulog, sa silya sa sahig kahit saan, basta hindi ako aalis sa tabi niya. Inasahan ni Joanna na tatanggi si Richard. Inasahan niyang ipipilit nito ang protocol, ngunit tumangulang si Richard. Sige, sabi nito, dito ka na matulog. Naglakad si Richard patungo sa pinto, ngunit huminto siya bago lumabas. Hindi siya lumingon pero narinig ni Joanna ang kanyang sinabi. Ipapalinis ko ang kalat sa labas at sasabihan ko si Luz Viminda na huwag ka nang haharangin kapag tungkol kay Zion ang usapan. Nang lumabas si Richard, napaupo si Joanna sa rocking chair sa tabi ng bintana. Niyakap niya si Zion at hinalikan ng mainit nitong noo. Sa labas nagsisimula nang sumikat ang araw na nagbibigay ng kulay ginto sa mga gusali ng Maynila. Nanalo siya sa laban na ito. Hindi dahil sa dahas, kundi dahil sa pagmamahal na hindi kayang tapatan ng yaman ni Richard. At sa unang pagkakataon, mula nang makulong siya rito, naramdaman ni Joanna na may nagbago kay Richard. Ang halimaw ay umatras, ang ama ay lumabas. Ngunit alam ni Joanna na hindi pa tapos ang laban. Ito ay isang pansamantalang tagumpay lamang. Kailangan pa rin niyang tiyakin ang kanyang kalayaan. At mamayang gabi,
Gagamitin niya ang pagkakataong ito para ibigay ang kanyang huling kondisyon. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay maaliwalas matapos ang ilang araw na walang tigil na pag-ulan. Ang buwan ay nakasabit sa langit, nagbibigay ng maputlang liwanag na humahalo sa artipisyal na kislap ng mga gusali sa ibaba. Sa balkonahe ng ika-55 palapag, nakatayo si Richard. Wala na ang suot niyang formal na Amerikana. Nakatupi ang manggas ng kanyang puting polo hanggang siko at hawak niya ang isang baso ng mamahaling red wine. Nakatingin siya sa kawalan sa dagat ng mga ilaw na kumakatawan sa milyon-milyong buhay sa ibaba mga buhay na kaya niyang bilhin o sirain sa isang pirma lamang. Ngunit ngayong gabi, ang kapangyarihang iyon ay tila walang saysay. Ang isip niya ay bumabalik sa eksena sa silid ng sanggol kaninang umaga. Ang imahe ni Joanna na yakap si Zion, ang pagtahan ng bata, sa bisig ng ina, at ang takot sa mga mata ng kanyang mga tauhan. Nayanig ang pundasyon ng kanyang paniniwala na ang pera ang sagot sa lahat ng problema. Biglang bumukas ang sliding door ng balkonahe. Ang tunog ng pag-slide nito ay mabigat at mariin. Hindi na kailangang lumingon ni Richard upang malaman kung sino ito. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng sabon at gatas, ang amoy ni Joanna. "Akala ko tulog ka na," sabi ni Richard nang hindi humaharap. Uminom siya ng kaunti sa kanyang baso. "Sinabi ko na sa'yo ligtas na si Zion. Pinalayas ko na si Luz Viminda sa staff quarters. Ikaw na ang masusunod sa nursery." "Hindi sapat iyon, Richard," sagot ni Joanna. Ang boses ni Joanna ay nagbago. Wala na ang panginginig ng takot. Wala na ang tonong nagmamakaawa. Ang narinig ni Richard ay isang boses na malamig, matatag at puno ng determinasyon. Ito ang boses ng isang babaeng dumaan sa impyerno at nakabalik na may dalang sandata. Dahan-dahang humarap si Richard. Nakita niya si Joanna na nakatayo malapit sa pinto. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida, ang buhok ay nakalugay at tinatangay ng hangin sa gabi. Mukha itong anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng bakal. "Ano pa ang gusto mo?" tanong ni Richard bahagyang naiinis. "Binigay ko na ang gusto mo. Ikaw na ang mag-aalaga sa bata. May mga katulong na susunod sa bawat utos mo. May credit card na walang limitasyon sa mesa mo." Naglakad palapit si Joanna hanggang sa 1 metro na lang ang layo nila sa isa't isa. Tinitigan niya si Richard sa mata. "Alam ko ang kahinaan mo, Richard," simula ni Joanna. "Alam kong takot ka. Takot kang lumaki si Zion na katulad mo, malamig, malungkot at walang alam sa pagmamahal. Takot kang mamatay nang walang nagmamahal sa'yo ng totoo. Nakita ko ang takot na yan sa vault mo." Nanlaki ang mga mata ni Richard. Muntik na niyang mabitawan ang baso. Ang pagbanggit sa vault ay isang direktang pag-atake sa kanyang pinakatatagong lihim. "Pinasok mo ang opisina ko." Banta ni Richard. Ang kanyang boses ay naging mababa at mapanganib. "Oo," sagot ni Joanna ng walang gatol. "At alam ko na kailangan mo ako. Hindi lang bilang incubator kundi bilang insurance mo laban sa sarili mong pamilya." Natahimik si Richard. Ang galit ay humalo sa paghanga. Ang babaeng ito, na dati ay isang simpleng pintor na umiiyak sa bawat sigaw niya, ay tinatalo siya ngayon sa sarili niyang laro. "Kaya narito ang alok ko," patuloy ni Joanna. Itinaas niya ang kanyang baba, tila isang reyna na nagdidikta ng kasunduan. "Mananatili ako rito. Magiging ina ako ni Zion. Magiging asawa mo ako sa mata ng publiko kung kailangan. Hahayaan kong gamitin mo kami para linisin ang imahe mo matapos ang iskandalo ng pagkansela ng kasal ninyo ni Bianca." "At ano ang kapalit?" tanong ni Richard. Ang kanyang negosyanteng utak ay nagsimulang umandar. "Kalayaan," sagot ni Joanna. "Pero hindi ngayon. Sa loob ng 3 taon. Kumunot ang noo ni Richard. 3 taon. "Oo, hanggang sa mag-3 taong gulang si Zion," paliwanag ni Joanna. Ang kanyang boses
ay bahagyang gumaralgal, ngunit pinilit niyang maging matatag. Iyon ang formative years niya. Sa panahong yun, itatanim ko sa puso niya ang pagmamahal, ang kabutihan, at ang init na hindi nabibili ng pera mo. Tuturuan ko siyang maging tao bago siya maging isang pratama. Pero pagtuntong niya ng 3, kapag kaya na niyang pumasok sa preschool, aalis na ako. Iiwan mo ang anak mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Richard. Hindi ko siya iiwan dahil gusto ko. Sagot ni Joanna at sa pagkakataong ito, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Aalis ako dahil hindi ako nababagay sa mundo mo, Richard. Ayokong lumaki siyang nakikita na ang ina niya ay isang bilanggo. Ayokong makita niyang tinatapakan ako ng pamilya mo at ng mga katulad ni Bianca. Gusto kong maalala niya ako bilang isang inang nagmahal sa kanya, hindi bilang isang inang nawalan ng dignidad. Tinitigan ni Richard si Joanna. Sinubukan niyang hanapin ang kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita, kundi purong katotohanan at sakit. 3 taon. Sa isip ni Richard, mabilis na tumakbo ang mga kalkulasyon. 3 taon ay mahabang panahon. Sa loob ng 3 taon, marami ang pwedeng mangyari. Naisip niya ang kanyang yaman, ang kanyang karisma, ang kanyang kapangyarihan. Sigurado siya na sa loob ng panahong iyon, masasanay si Joanna sa karangyaan. Makakalimutan nito ang hirap ng buhay sa labas. Matututunan nitong mahalin ang gintong hawla. At baka matutunan ulit nitong mahalin siya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Richard. Isang ngiti ng tagumpay. Akala niya ay nanalo siya sa negosasyon. Payag ako, sabi ni Richard. Inilapag niya ang baso sa pasamano ng balkonahe at inilahad ang kanyang kamay. Isang kontrata. Sa loob ng 3 taon, ikaw ay akin ang buong atensyon mo. Ang oras mo, ang buhay mo ay para kay Zion at sa bahay na ito. Ibibigay ko ang lahat ng luho. Walang sino man ang mang-aapi sa'yo. Si Doña Mercedes, si Bianca, ako ang bahala sa kanila. Tiningnan ni Joanna ang kamay ni Richard. Ang kamay na minsang nagbigay sa kanya ng init at minsan ding nagtulak sa kanya sa bangin. Inabot niya ito. Ang kanilang pagkakamay ay malamig. Walang kislap ng kuryente. Walang init ng pagmamahal. Ito ay isang transaksyon. Sa pagitan ng 2 taong desperado, ang isa ay desperadong protektahan ang kanyang anak at ang isa ay desperadong punan ang kakulangan sa kanyang kaluluwa. Kasunduan, bulong ni Joanna. Binitawan niya ang kamay ni Richard at tumalikod. Pupuntahan ko na ang anak ko. Huwag mo kaming iistorbohin ngayong gabi. Pumasok si Joanna sa loob, iniiwan si Richard na mag-isa sa balkonahe. Ang hangin ay humihip ng malakas, tila nagdadala ng babala na ang tagumpay na ito ay hungkag. Sa loob ng nursery, iba ang ihip ng hangin. Wala na ang amoy ng matapang na gamot. Binuksan ni Joanna ang bintana ng bahagya upang pumasok ang sariwang hangin. Lumapit siya sa kuna kung saan gising si Zion. Ang lagnat ng bata ay tuluyan ng humupa. Nakatingin ito sa kanya gamit ang malalaki at bilog na mga matang kamukhang kamukha ni Richard, ngunit may lambot na galing kay Joanna. Binuhat ni Joanna ang bata at naupo sa rocking chair. Ipinatong niya ang ulo ni Zion sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang kumanta. Isang lumang oyayi na natutunan niya sa kanyang lola sa probinsya. Ang kanyang boses ay mahina paos, ngunit puno ng damdamin. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw. Ang bawat nota ay tila isang pangako. Isang pangako na sa loob ng 3 taon, ibubuhos niya ang lahat ng pagmamahal na kaya niyang ibigay. Gagawin niyang puno ng kulay ang mundo ni Zion bago ito tuluyang maging kulay abo sa ilalim ng pamamahala ng mga pratama. Sa labas ng pinto ng nursery, nakatayo si Richard. Hindi siya pumasok. Nanatili siya sa dilim ng pasilyo, nakasandal sa pader. Naririnig niya ang pagkanta ni Joanna. Nakikita niya sa maliit na siwang ng pinto ang anino ng mag-ina na dahan-dahang umuugoy. Napakaganda ng eksena.
Ito ang pangarap niya, isang pamilya, isang tahanan. Nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na ang mag-ina niya. Nasa kanya na ang tagapagmana. Nasa kanya na ang babaeng minahal niya noon. Ngunit habang pinapakinggan niya ang boses ni Joanna, naramdaman ni Richard ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na mas masakit pa sa pagkalugi ng negosyo o pagtataksil ng kaibigan. Napagtanto niya ang isang malupit na katotohanan. Nabili niya ang oras ni Joanna. Nabili niya ang presensya nito. Nakulong niya ang katawan nito sa kanyang tore. Pero ang puso nito, ang pagmamahal nito para sa kanya, wala na. Ang paraan ng pagtingin ni Joanna sa kanya kanina, sa balkonahe ay walang bahid ang pagtingin. Para siyang nakikipag-usap sa isang bangko, hindi sa isang asawa. Ang init ng boses nito, habang kinakantahan si Zion, ay hindi na kailanman magiging para sa kanya. Si Richard Pratama, ang hari ng real estate, ang lalaking may bilyon-bilyong piso, ay nakatayo sa dilim ng sarili niyang palasyo na pagtatanto na siya ang pinakamahirap na tao sa mundo. Isang butil ng luha ang tumakas mula sa mata ni Richard. Tumulo ito sa kanyang pisngi, mainit at mabigat. Pinunasan niya ito agad ng likod ng kanyang kamay, tila nahihiya sa sarili niyang kahinaan. Tinitigan niya ang pinto ng nursery sa huling pagkakataon. May 3 taon pa ako. Bulong niya sa sarili, sinusubukang kumbinsihin ang kanyang sarili sa isang kasinungalingan. Mapapabago ko ang isip niya. Mamahalin niya ulit ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Richard na ang countdown ay nagsimula na. Ang gintong hawla na itinayo niya ng buong ingat ay hindi upang protektahan si Joanna mula sa mundo, kundi upang protektahan ang kanyang sarili mula sa katotohanang nag-iisa na siya, pabalik sa kanyang malamig at malawak na pabalik sa kanyang malamig at malawak na silid tulugan. Ang katahimikan ng penthouse ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama na itong bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Sa loob ng silid, hindi alam ni Joanna na nakikinig si Richard. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang dahan-dahang hinihele si Zion. Ang init ng katawan ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang takot na naramdaman niya noong una siyang dinala rito ay napalitan na ng isang bagong uri ng tapang. 3 taon, 1,095 araw. Iyon ang panahong ibinigay niya kay Richard. Ngunit yun din ang panahong gagamitin niya upang palakasin ang kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Joanna na madaling paiyakin at takutin. Ang babaeng pumasok sa vault at nakipagkasundo sa balkonahe ay iba na. Siya ay isa ng ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Tumingin si Joanna sa bintana sa buwan na nagbabantay sa kanila. Matulog ka na, anak, bulong niya sa hangin. Ligtas ka na. At pangako balang araw, bubuksan natin ang pinto ng hawlang ito at lilipad tayo ng malayo sa lugar kung saan walang sino man ang makakasakit sa atin. Sa gabing iyon, sa itaas ng tore ng Bonifacio Global City, 2 puso ang gising na gising. Ang isa ay puno ng pag-asa at determinasyon, habang ang isa ay unti-unting nilalamon ng pagsisisi sa gitna ng kanyang kayamanan. Ang kasunduan ay selyado na. Ang laro ay nagsimula na. At sa labanang ito, ng pag-ibig, kapangyarihan at kalayaan, tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung sino ang tunay na mananalo kapag naubos na ang huling araw ng 3 taon.